nandyan kayo sa place of worship. Kayo nandiyan sa place of worship, hindi ba? Kasi nga, alam mo yan, pwede, bakit kailangan yung dumaan sa ganyan? Pwede naman kasi, no, kung halimbawa, sinasabi nyo, may tunnel, merong ngayon underground, pwede naman sila pakausapan. Sabihin nyo, okay, mag-serve kami ng warrant, pero gusto namin iscan yung ground ninyo. Yeah, kasi namin, may underground dyan. Pwede naman ganun eh. Ang dami-dami nyo pang drama na ganyan. May mga patirgas-tirgas pa kayo, may mga... Hindi na nga. Alam nyo, maraming naghihinala na tuloy ngayon kasi kakaiba nga po yung pag-serve ng warrant. Nag-iisip ang iba na parang gusto na nilang i-take over ang KOJC. Hindi na ito yung tamang yung parang protocol of serving warrant of arrest. Isang tao ang hinahanap, ang dai nila, 2,000, 3,000 ba? Ay ang tagal na nila, ilang araw sila naghahalugog dyan, wala silang makita. Sabi mo nga, wala namang ventilation kung talagang may mga tunnels. Dapat sana dinagdagan din yung kanilang whatever equipment they have to detect heartbeat underground or something. Alam niyo, naghinala na yung iba na gusto nilang angkinin itong Kingdom of Jesus Christ sa kanila rin itong processes, parang hindi na allowed pumasok yung mga tao dyan. Kanina linggo, hindi na allowed magsimba. So parang gugutumin nila ang mga tao, pinatayan na nila alisan na nila ng kuryente, baka yung water supply at other utilities mawala na rin. So parang gusto nila mangyari, magsilabasan ng mga tao dyan at sila yung mag-occupy niyan. To the point na ang hinala na ng iba, parang gusto nilang ilagay dyan ang mga Afghans na papasok sa Pilipinas. Totoo po ba ito, mga ma'am at sir? Dahil napaka-strategic po ng location nitong Kingdom of Jesus Christ, dahil nga po luckily nakapunta ako dyan, nakaikot po kami, inikot namin yung buong compound, pasok na kami ng airport, papunta na kami ng airport, nagbago ang isip ng aking kasama. So sinadjust namin sa driver na ikutin yung compound at tumigil at mag-vlog muna sa harap. So nakita ko po napakaganda kasi ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi ko salamat, isa ito sa aking mga itinerary. And dahil nga po napaka-strategic ng location, napakalapit sa airport, kung dadating dyan yung mga Afghans at kung ilang aeroplano man ang magdadala, napakadali pong maipupuslit papunta dyan sa KOJC. Kasi ang hinala po ng iba, mahihirapan na po magtayo ng another structure ang gobyerno para mapaglagakan ng mga papasok na Afghans dito. Buti sana kung sila ay mga refugee talaga. Paano kung sila ay mga trained naman ng sa sa pagbubuo ng mga pandigma, baka magamit pa po yan sa kung ano man ang plano ng puting administration na ito, mga ate. Yes. So actually may mga US may mga US forces na kasama di ba? Pero gusto ko lang balikan yung tanong ni MJ kung yung tanong sa iyo Sas na parang ano ba yung pagkakaiba ng mga rallyista sa ibang bansa. Ako kasi personally naka-attend ako mga partners mga palangga nung ako'y kabataan sa Pilipinas, ako'y nag-aaral sa kolehiyo, ikaw Sas taga-Sampaloc ka. 'Di ba? Naka-attend talaga ako ng rally dahil ako'y recruit ng LFS, League of Filipino Student. Yes, recruit ako pero hindi ako natuluyan. Siguro mga 3 beses ako sumama. So nakita ko yung pagkakaiba. I was young and stupid, during that time. Sobrang exciting kasi alam mo yon yung masaya dahil nagpagulong-gulong kayo sa kalsada pero wala kayong goal, okay? Wala kayong goal at dumating sa point na yon nung kabataan na yon, may mga nasaktan talaga doon dahil mismo yung mga rallyistang mga makakaliwa na nag-recruit sa amin sa school ay sila yung nag-initiate ng kaguluhan o nag-aggravate sa mga police. So, ibang-iba yung KOJC. Now, look at them. Look at our brothers and sisters. Ano yung sandata nila? Dasal at pakikiusap. Then, if you compare in America, nakakita na rin ako ng mga riot dito, mga rallyista. Alam niyo, kung sa dami po ng KOJC na yan, kung ang attitude nila ay katulad ng mga rallyista dito sa Amerika, di sana pinagsusunog na nila yung mga police cars. They have the capacity. If you talk about being devil and evil, we all know na the KOJC has the capacity to buy this kind of weapon. Alam niyo na, 'di ba? Yung mga molo, hindi ko lang itutuloy, mga molo cocktail na mga ganyan, pwede yan at ihagis na lang ng bonggang-bongga sa kanila, at least man lang maka-impas o maka-fair man lang sa ginagawa nila. Pero walang gumagawa ng ganon. Kasi hindi sila ganong klaseng tao. They're there again
to have a peaceful life, peaceful living, to pray, to study yung mga bata. So, ginugulo nila. So, kaya nga, kung titignan mo, sa dami po ng miyembro o ng mga kababayan natin sa Davao, kung ang intensyon niyan ay evil, katulad ng bangag na gobyernong ito, baka naubos na yung mga pulis na yan kung gagamitin ang lahat ng kapangyarihan. May matumba man sa kabila, sigurado mas maraming matutumba sa mga tiwaling pulis na yan. But again, the KOJC, brothers and sisters, hindi sila ganyan. Ginulo nyo sila. Diba? Ginulo nyo po, mga kapulisan. Ginulo nyo ang mga nananahimik. Ang target nyo, isang tao lang. Hindi pa kayo umalis dyan. Kasi kung talagang perfect o tama yung inyong mga intel report na nandiyan dyan, yung inyong target, di sana, di ba? So, kung nandiyan ang inyong target, di sana, tapos na yan. Bakit pa kayo umabot ng 3 days? So, again, hindi po kami titigil. Napukawin ang inyong mga konsensya, ang inyong mga puso, hanggang sa kayo ay umayon sa katotohanan at sa tama at hipuin ng Diyos ang inyong mga damdamin. Miss Maharlika, Miss Maui, Miss Sas, ito bang nagaganap ngayon na hindi pa ba ito sapat para makita ho ng ating AFP na talagang kinakailangan nilang umaksyon at ipadama sa taong bayan na nandyan sila at handang ipatupad at ipagtanggol ang karapatan ng mga ordinaryo at payak na Pilipino. Miss Maharlika, marami kasi nananawagan sa inyo at sa lahat ng mga kasama natin, ng mga tagapagtanggol din through their independent blogs, kay Sas at kay Miss Maui din. Miss Maharlika. Yeah. So sa mga aking, lagi ko nga po sinasabi sa aking vlog, sa mga brusko at mga matipuno, makisig, magagandang mga Armed Forces of the Philippines members. Okay? Nakikita niyo po yung suppression, oppression, harassment, pang-aabuso, lahat na po paglabag sa batas. Nakikita niyo po ito. Sana naman magising na kayo at mag-withdraw kayo ng support sa mga bangag. Ulitin ko po, kapag kayo ay nag-withdraw ng support sa mga bangag at kayo ay nag-suporta sa taong bayan, dahil yan po yung sinumpaan ninyo Diba? To serve and protect the sovereignty, to serve the people, diba? Protektahan sa mga mananakop ang ating bayan. Pero 'di ba may mga US forces na nakasama ang grupo ng mga bangag diyan sa KOJC. Nasaan kayo? Hayaan nyo na lang ba na pasukin or yurakan namin kayo bilang isang Amerikano? Hayaan nyo bang kami diyan ay manakit sa inyo at makialam ng buti sana yung pangingialam namin ay para sa kabutihan. Kasi we have naman Filipino-American friendship relation, di ba? Natulungan ng bawat bansa. Pero hindi naman yan tulong Panggigipit yan. So doon sa mga AFP, mas magagaling po kayo. Nag-aral kayo, nag-training kayo, nagdadasal din kayo na protektahan ng sabayan ng Pilipino. Sana nakikita nyo po yung panggigipit ngayon. Hindi na po ito usapin ng kahit anumang kulay ng politika. Ito ay usapin ng inyong kapwa Pilipino na sumumpa kayong protektahan ninyo. So I hope magising po kayo at tumungo sa tamang alignment, which is para sa sambayan ng Pilipino, hindi para sa mga bangag. You people from AFP and PNP, alam niyo po na si Ferdinand Marcos Jr. ay isa pong addict. Tapos siyang bangag na bangag sa ipinagbabawal na white powdery substance. Bakit kayo tataya ng buhay ninyo unless na nakikinabang kayo, unless na nang susungal-ngalan kayo? Kung meron mang nang susungal-ngalan ng nakaw ng pera ng bayan na mga general, iilan lang po kayo. Pero marami ang mga AFP, men and women natin na hindi po kayo nakikinabang at nandyan po kayo para manindigan sa taong bayan. So I hope sundin nyo po ang landas na yan. Muli, kung kayo po ay susunod sa tamang landas, kung kayo man po ay tatakutin ngayon, natatanggalan kayo ng trabaho, nagwo-worry kayo sa inyong mga retirement, believe me, kung sino man ang magti-take over na matinong leader sa mga susunod na araw, marireinstate kayo. So please follow your heart, follow your conscience, follow yung sinumpaan ninyo na trabaho para sa flag at para sa mamamayang Pilipino. Alam mo, Miss Marlica and Sir MJ, when I was in Davao last week,
Siyempre, introduce ko sa aking mga nakaharap dyan na ilang mga political figures na ako ay political blogger and also a member of EDSA Friday Group. At ang ginagawa nga po namin, nagtitipon-tipon kami sa EDSA Shrine, nagkukwentuhan kami ng mga kaganapan at nalalaman namin. And hindi naman kami doon ang gugulo, hindi kami nag-iingay, hindi kami lumalabag sa batas. So unti-unti kami dumarami, kami po yung mga nakaitim every Friday. And nakakatuwa na dumarami na kami. Diyan sa Davao, nung nandyan ako last week, may mga nakausap ako na gusto rin nilang mag-organize ng kanilang prayer rally or pagtitipon, pero hindi sa EDSA nila gagawin since naliliitan sila sa pwesto. Gusto nila itong gawin somewhere like maybe in Luneta or in Liwasang Bonifacio, anywhere na